Kumusta mga kalon? Welcome back sa Alon Network Tutorial. Sa nakaraang episode, natutunan natin ang Linux user at groups. Ngayon naman, pag-aaralan natin isa sa pinakamahalagang bahagi ng Linux, Administration at Cyber Security. Alright! So, ang Linux processes. Alright, parang maganda to Okay? So, ano ba ang process? Paano natin malalaman kung ano ang tumatakbo sa ating computer at paano natin ito ihihinto kung kinakailangan? Kaya tara, simulan na natin yan. So safety reminder sa lahat ng mga mangkukulang. Lahat ng demonstration sa video na ito ay ginagawa lamang sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes only. Okay? Okay, so umpisa na natin yan. So ano ang process na tinatawag? So, ang ibig sabihin ng process, kapag ka nagbukas ka ng browser, ay process na yon, may process. So, kapag ka nagbukas ka ng terminal, may process na yon. O kung ano man ang ginagawa mo sa loob ng PC mo, ang tawag doon ay process. So, kahit ang Kali Linux mismo ay binubuo ng maraming processes na o binubuo siya ng maraming processes na sabay-sabay na tumatakbo. Okay, so yun yung process na tinatawag. Okay, so isipin ninyo ang isang opisina. So ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang trabaho. So ganito rin ang Linux. Ang bawat process ay may sariling tungkulin. Bilang Linux administrator, kailangan natin malaman kung ano ang ginagawa ng bawat isa. Okay? So una, titingnan natin kung ano ang running process. So i-type natin yung PS. Okay. Sa PS, ang output na makikita mo dyan ay ang mga process na konektado sa kasalukuyang terminal. Okay? So, type naman natin yung PS, up and down arrow ko, tapos dagdagan ko lang ng PM. Tapos, mas detalyado na ang listahan ng running process ang ipinapakita ng commands na yan. Okay? So, PS, then PSEM. Okay? Alright. So, live monitoring tayo. Ita-type naman natin yung top na command. Okay. Okay. So, ang top ay parang task manager ng Windows. Real-time nitong ipinapakita ang CPU, memory, at lahat ng tumatakbong process. Okay. So, para lumabas sa top, pindutin lamang ang letter Q sa iyong keyboard. Q lang, Q. Okay. So, yun, nakalabas na tayo. Sa cybersecurity, kapag mabagal ang Linux server, isa sa unang tinitingnan ng Linux administrator ay ang running process gamit ang top. Okay? Right. So, alam mo na paano. Ngayon naman, titingnan natin yung background process. So, i-type natin yung sleep 300 and then ampersand. Okay? Alright. So, ang simbolong ampersand o A na parang A ay nagpapatakbo ng command sa background. So, ibig sabihin, pinatulog natin yung unang ginagawa natin. Kaya, maaari pa rin tayong gumamit ng terminal habang tumatakbo ang process. Okay? So, type natin yung jobs na command. Jobs. Okay. So, makikita natin dyan sa output ang plus. Ito, 1, tapos plus running then sleep. So, ibig sabihin, may tumatakbo sa ating background job. Okay? So, para naman natin hanapin ang kanyang PID o process ID. So, itatype natin yung job. So, up and down arrow lang ako, tapos head. As ito yung number na yan, 755, yan yung process ID. So, dyan sa inyo, maaaring iba ang number nyo kasi sa computer kasi, naglalabas yan ng iba-ibang number. So, normal lang yun dahil magkaiba naman tayo ng system. Okay? So, nagbibigay ng sariling process ID yan. Yung ano mo. Okay? So, paano naman patayin ng process? So, itatype natin yung kill. Yung kill, tapos dagdagan mo yung number na 755. Okay?
So, ito-type natin yung kill, tapos space, tapos 755. Okay, ganyan lang yan. So, i-enter na natin yan. Okay? So, pero yun sa'yo, wag mong gayahin itong 755. Ang gayahin mo kung ano ang lumabas sa sa PID mo o process ID mo. So, yun ang i-type mo dyan, yung kill, tapos yung number. Okay? So, yun, nakalagay dyan na terminated na yung natutulog. Okay? So, ganyan lang. Tapos, check natin. Check naman natin, type natin dyan yung jobs. Tapos, wala na siya. Okay? So, kapag wala ng running na lumalabas, ibig sabihin, matagumpay nating naihinto ang process o napatay na natin siya. Okay? So, ganito naman ang gawin natin. So, gagawa tayo ngayon ng dalawang background para magamit natin yung command ng kill all. Okay? So, type natin dyan. Up and down arrow lang ako. Tapos gagawa ako ng dalawang background. Okay? So, yun. Dalawa na yung background na tumatakbo sa atin. Tapos, ang gagawin natin, mag-jobs tayo. Titingnan natin yung running background. Okay? So, dalawa na yung running background na nakikita natin dyan. Okay. So, ayan dyan. Nakikita natin yung dalawang background. Okay? So, ngayon, gusto natin patayin yung dalawa na yan. Yung dalawang running na yan. Okay? So, paano naman natin papatayin yun? So, papatayin na natin dyan is kill, pero hindi isa-isa. Papatayin natin na pangkalahatan. So, kill all, then sleep. Okay? So, yan lang yung command. Then, patay na siya. Okay? So, nakikita natin dyan na terminated na yung ating back. Okay? So, mas mabilis gamitin ang kill all kapag maraming process na pare-pareho ang pangalan. Okay? So, check natin. Check natin yung jobs kung nandun pa siya. So, wala na siya. Okay? So, ngayon naman gawin naman natin yung foreground at background. So, itatype naman natin yung kanina na slave then 300. Okay? Right. So, panoorin mo to. Okay. So, meron na tayong 926. So, ang gagawin natin, mag-jobs tayo. Okay? So, meron tayong running background. So, itatype naman natin yung FT foreground. Okay. So, yun. Naka-sleep 300 na siya. So, ibig sabihin, binalik natin ang process sa foreground. Okay? So, ang gagawin natin ay mag-control C lang. Alright. So, balik na tayo. Okay? So, ngayon, tuluyan na siya o tuluyan na natin itong itahin. Okay? Sa real world, may application na hindi tumutugon. So, sa halip na i-restart ang buong Linux server, maaari lamang natin patayin ang problemadong process. Okay? So, mas mabilis at mas konti ang epekto sa services. Okay? Okay. So, common na mga mistake na pagkakamali ng kagaya ko ng mga baguhan. So, maraming beginner ang nagme-memorize ng process ID. So, mula sa tutorial. So, tandaan, iba-iba ang process ID sa bawat computer. So, hindi mo kailangan i-memorize ang mga process ID na yan. So, hindi yan. Huwag mong memorize yan dahil iba-iba ang process ID. Okay? So, palaging gamitin ang process ID na pinapakita ng sarili o sarili ninyong system. Okay? So, ito mismo ang nangyayari sa atin. So, magiging relatable ito sa mga viewers na mga gustong matuto. Okay? So, Linux tip of the day. So, subukan mo nang gamitin ang normal na kill bago gumamit ng kill space -9. So, ang kill space -9 ay para lamang sa mga process na ayaw talagang magsara. So, i-type mo na yun. So, kunyari, meron kang terminate, mas open pa rin. So, gamitin mo na ng kill space -9. Okay? So, yun. Mamamatay na talaga yun. Okay? So, mini challenge tayo. So, makikita nyo dyan sa screen, subukan niyo ang mga commands na yan. Okay? Alright. So, interview question of the day. So, what is the difference between kill and kill all?
So, sample answer. So, kill terminates a process using its process ID, while kill all terminates all process that match a given process name. Alright? So, recap tayo. Ngayon, natutunan natin ang mga sumusunod. Okay? Alright. So, makikita nyo dyan yung ating natutunan. Okay? Sa susunod nating episode, pag-aaralan natin ang Linux services. Matututunan natin kung paano mag-start, mag-stop, mag-restart at mag-check ng status ng mga serbisyo gamit ang system CTL. Okay? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video. Kapag bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ako si Alon at ito ang Alon Network Tutorial. Tandaan, hindi sapat na alam mo na may tumatakbong process. Bilang Linux administrator, kailangan mo rin malaman kung paano ito ligtas na pamahalaan o i-manage. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!